Ayan, magandang gabi po sa bawat isa. Tayo po ay magsisimula na sa ating Speak Life community. Itong gawain natin, na itong online na gawain natin. Ayan, magandang gabi sa bawat isa at tayo po ay mag-share na ng ating start itong ating Speak Life. Para po makasama ang ating mga mahal sa buhay. Ayan. Let's start po sa 7:35 para may time po kayo makapag-invite or makapag-share nitong ating live po, Speak Live.
tayo po ay magsimula na, ano? At bago po tayo mag-move forward sa main part ng ating live ngayong gabing ito, tayo po muna ay manalangin. Samahan niyo po ako sa panalangin natin sa Panginoon. Lord Jesus, salamat po Lord sa araw na itong po Lord na inyong binigay sa amin, sa buhay po Lord Jesus, sa patuloy na pag-iingat niyo po. At sa lahat-lahat ng mga bagay na patuloy niyo pinamamalas po Lord sa amin Jesus. Panginoon, salamat po Lord sa mga programang katulad nito po Lord na inyong ginagamit upang kami ay magkaroon ng oras po Lord at magkaroon po Lord ng opportunity na marinig ang inyong mga salita. Kahit na po Lord, ito ay nasa weekdays, nasa weekends at kahit anong oras man po Lord o anong araw man po Lord ang dumarating po Lord sa aming buhay ay may chance po kaming makarinig ng inyong salita. Salamat po Lord sa lahat-lahat ng mga bagay na ito. Panginoon, aming pa rin nilalapit sa inyong banal na harapan ang aming mga sarili, ang aming mga kahinaan po Lord Jesus, ang aming mga kasalanan sa inyong banal na harapan. Patawarin niyo po kami. At Panginoon, patuloy niyo po kaming gabayan sa buhay na ito at patuloy po kaming papunta po Lord sa kung saan niyo nais kaming pumunta po Lord Jesus, kung saan niyo po nais kaming mag-grow at saan po Lord kami na nararapat po Lord na lugar po Lord Jesus. Salamat po Lord sa lahat ng mga bagay na ito. Panginoon, na kahit po Lord na kami po ay hindi po talaga nakakagawa 100% ng inyong ninanais para sa amin ay nandyan pa rin kayo po Lord upang patuloy kaming i-discipline at patuloy kaming itama po Lord papunta sa landas na nararapat po Lord Jesus. Panginoon, amin nilalapit pa rin sa inyo ang mga tao nakikinig ngayong gabing ito. Pati na rin po Lord ang magsasalita. Kayo po Lord ang maggabay sa Kanya ng mga salita po Lord na nagaling lamang sa inyo. Lahat ng mga bagay na ito po Lord ay nilalapit namin sa inyong banal na pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, magandang gabi po muli sa bawat isa. At I would like to testify. Ayan. Kaya nagpupurit nagpapasalamat sa Panginoon na mga nakaraang araw ay kahit na ako ay medyo nagkaroon ng karamdaman, kahit naman hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang Lord ang nagbibigay ng kalakasan at sa Kanya pa rin nanggagaling ang kagalingan. At salamat sa Panginoon sa lahat-lahat, sa patuloy niyang paggagabay sa atin, papunta, lalo na sa akin, sa iba't ibang mga gawain na kanyang pinapagawa, mga ginagamit niyang mga programa at mga tao sa aking buhay upang patuloy na magawa yung ninanais ng Lord na dapat kong gawin. Lahat naman tayo, bilang mga tao ay may kanya-kanya naman tayong landas. Although meron tayong common goal, na maging obedient or maging katulad ni Kristo, iba-ibang ways, iba-ibang trials at iba't ibang mga lugar kung saan-saan tayo napupunta. Hindi lugar na yung lugar na pupuntahan, kundi yung kung ano ba yung pinupuntahan ng ating buhay. Iba-iba. Kahit na tayo magkakasama sa pamilya, iba-iba ang nais sa atin ng Panginoon at iba't ibang mga nangyayari o pangyayari sa ating buhay. Hindi naman tayo sabay-sabay na tumatanda. Hindi naman tayo sabay-sabay na parehas ang edad. Ayan, hindi naman tayo sabay-sabay na nakakilala sa Lord. Iba't ibang panahon naman tayo nagkakilala. Kaya iba-iba rin talaga yung ating mga dinadanas, ayan, yung mga bagay na iyan. Kaya salamat pa rin sa Panginoon, na meron tayong private, meron tayong personal na experience with God, Although hindi naman natin masabi sa lahat ng mga tao na nandito that they have or na kanilang na-experience na ang Panginoon, pero I urge or aking pinipilit ang mga bawat isa dun man sa mananampalataya o hindi na isik natin ang Lord. Kasi sabi nga niya sa kanyang mga salita ay hanapin siya sapagkat siya ay hindi malayo na andyan lang siya sa tabi. Sa tabi mo, literal.
No? Mas totoo pa nga daw siya sa mga bagay na nahawakan natin at nakikita natin sa araw-araw. Ganun siya katotoo sa ating buhay. Ayan, kaya hanapin natin siya upang ating siyang maranasan talaga. Ayan, so salamat sa Panginoon sa lahat-lahat ng mga bagay na ito at tayo magsimula na sa ating recap, ano? Sa ang ating ang ating tema concerning sa tinatawag nating ayan, sa Acts 17. Okay, so this one is concerned doon sa tinatawag nating yung pagpunta ni Pablo sa Atenas, which is na ito ay na discuss ni pastor sa lalo na yung mga tinatawag nating mga tinatawag na Epicureo o mga Epicureans and dun sa tinatawag na mga Stoics. So ito ay pinasimple pag tinignan natin nga ay hanggang ngayon ganyan pa rin ang pagkilos or ganyan pa rin yung pag-iisip ng mga tao pagdating sa or yung kanilang mga pananaw sa buhay pagdating sa panahon ngayon. Kasi nga, sabi nga daw, isang beses nga lang daw ang buhay, isang beses lang tayo magkakaroon ng chance dito sa mundong ito. Kaya dalawa yung nagiging kaisipan katulad ng mga Epicureans at mga Stoics. So, ito ay about sa pamumuhay na naayon sa sarap or sa kung ano bang nakakabuti. Kung ano bang nakakabuti sa katawan, ano bang nakakabuti sa iyo. Yun yung sa mga Epicureans, pagka pinasimple natin ay ito ay selfishness or the desire or the motivation to seek maximum pleasure. Kung ano ba yung nakakahiligan. Hindi mo natin sinasabing lahat ng nakakahiligan ay about sa sexual. Kasi yun yung narinig na iisip ka natin pagka narinig natin kinahiligan. Hindi lang dito, kundi ano ba nakakabuti sa inyo? Nandiyan yung pagsisik ng pera, pagsisik ng pagkain na masarap. Ayan, pagsisik ng mga ano bang nakakataas sa buhay? Paano yung pagkakilanlan sa ng mga tao? Ano ba yung nagbibring sa iyo ng kasiyahan? Ayan ang mga sa taga-Epicurean. Ang sa Stoics naman, baliktad. Hindi pagpapakita or pagsisik ng ano ba yung nakakasiya sa buhay, kundi self-control at courage and self-discipline. Ito yung paghahanap ng virtue. Kung ano ba yung maganda, mabuti para sa tao, hindi yung mabuti sa katawan, kundi sa logical na mabuti. Sabi nga daw, living according to reason, pero ang pinagkakulangan ng Stoics ay hindi sila naniniwala sa Diyos or hindi nila kilala si God. Sabi nga daw, ang mga Diyos nila ay naniniwala sila na lahat ng bagay at lahat ng lugar, lahat ng parts ng mundo ay may kanya-kanyang Diyos or divine. Okay? Na namumuhay, nag-govern dyan. Okay? So, sabi nga daw dito, pantheism or God is everything and everything is God. Okay? So, dapat daw, hindi daw, dapat kalmado lang. Kaya pagka narinig niyo yung Stoic, medyo malalim na word kasi yan. Ito yung mga taong, hindi sila nagpapakita ng galit, hindi sila nagpapakita ng emosyon. They are kalmado lagi. Okay? Anyway, so ito yung natin sa at ito yung ng ating pastor last na Sunday service sa FOM Antipolo. Ayan, concerning sa ano ba yung nagiging niyan adaptation natin. Kasi hindi naman sa atin ibinigay or itong mga isinulat dito sa mga sinaunang mga simbahan ng mga apostol ay hindi lang para sa kanila nag-a-apply. Hanggang ngayon, nag-a-apply pa rin sa atin itong mga nakasulat na ito at ito ay relevant. Sabi nga daw, mula noon hanggang ngayon, ay relevant yung salita ng Lord. Walang siya ay applicable
sa atin. Kaya nakikita pa rin natin hanggang ngayon na ganun pa rin ang pag-iisip daw ng mga tao, katulad pa rin ng mga Epicureans, kahit na mga Kristiyano, ganyan pa rin ang hinahanap. Kaya hindi, pagdating ng ng mga Pablo sa kanilang mga buhay, pagdating ng pag-give up, kumbaga, or pag-follow talaga kay Christ, ay hindi talaga nila mabigay yung kanilang mga sarili kasi sila ay namuhay sa ganyang pag-iisip, sa pag-iisip ng mga taga-Epicurean, mga Epicurean na mga philosophers. No? Although di naman natin kino-consider ang ating mga sarili bilang mga pilosopo, pero meron tayong ganyang pananaw sa buhay hanggang ngayon. Kaya i-start ko na rin ang ating ang main part, no? Concerning dito sa ating pagtuturo ngayong gabing ito. Magandang gabi muli sa bawat isa. Dito nagsisimula ang ating story sa Acts 17:18. No, yung balikan natin yung sa Epicureans and sa Stoics. I want us to focus back doon sa kung paano ba nag-a-apply itong dalawang uri ng pag-iisip or ng filosofiya sa ating mundo ngayon. Alam niyo po ba, no, na ang tao ay may nabubuo sa kanyang sariling pananaw hanggang siya ay tumatanda. Ito ay ito ay pumapasok sa kanyang isip, pumapasok sa ating isip. Simula ng tayong mga bata, ito ay namumuo, nagpapatong-patong. Okay? Pag tayo ay bata pa, syempre wala pa tayo masyadong pananaw sa buhay. Ang alam lang natin ay kumain, uminom ng gatas, at matulog. At kung ano nung mga bagay. Tayo nga daw ay, sabi nung tayo mga bata, tayo daw ay tinatawag na curious. No? Tayo nagsisik, may hinahanap tayo. Hinahanap natin yung kung ano mga bagay at hinahanap natin ang ating mga magulang na nagpo-provide sa atin. Pero, pag tayo daw ay tumatanda, nagiging nagmamature na sa laman or sa biological sense, tayo ay tayo ay natututo sa ating environment at sa mga taong nakakasalamuhan natin. Okay, kung ikaw ay may nakilala or meron ka kamag-anak, may kakilala ka na nagda-drugs at kanilang araw-araw naririnig mo na ginajustify nila yung paggamit ng droga, okay? Pagkatanda mo, sa iyong pananaw, ay okay lang naman yung droga. Okay? Although marami nagsasabi sa iyo sa TV or kunyari, ang inyong magulang, hindi approve, pero pag narinig mo yung reasoning, kunyari, ng inyong kaklose mo or kung sino man, at ikaw ay na-adapt mo yon, ay nasa isip mo, ay hindi naman yan masama kung wala nasasaktan ibang tao. So ganun yung may nagpapatok-patok sa atin. Pwede rin naman na mayroong positive naman. Kunyari, yung iyong guro nung ikaw ay elementary, tinuruan ka kung ano yung tama o dapat sa buhay mo ganito, ganyan. At inadapt mo hanggang pagtanda mo. Ito yung nagiging part ng tinatawag nating mga prinsipyo sa buhay. At ganun rin ang sistema. Walang nagbago. Sabi nga, nagbago man ang teknolohiya natin simula ngayon, pag kinompare natin yung technology natin ngayon sa panahon ng dito sa panahon ng Acts at 2,000 years ago, walang nagbago pagdating sa development ng tao. Okay? Sila ganun pa rin. Pag simula ng bata, walang alam, naghahanap ng mga bagay-bagay. Pagtanda, habang tumatanda, nag-absorb ng kung ano-anong mga bagay sa isipan hanggang mabuo ang kanyang prinsipyo. Pagkatapos ninyon, nung panahon nila, doong unang panahon sa mga Griego, nung sila na ay si Epicurus, ganito yung kanyang pag-iisip. O nakikita niya yung mga tao, may naghihirap, may panay trabaho, ganyan-ganyan. Ay, hindi yan Bakit kaya sila nagtatrabaho, nagpapakahirap? Bakit hindi na lang nila hanapin kung ano yung nakakaigi sa kanilang pag-iisip? So, may mga ganong pag-iisip na pumapasok, may ganong pag-iisip na namumuo sa kanyang pag-iisip. So, na-develop niya itong tinatawag na filosofiya ng mga Epicureans, ang paghahanap na kung ano bang nakakabuti sa'yo. Okay? In other words, to be deeply
selfish. Seek mo kung ano yung nakakabuti sa'yo. Ano yung nakakasagana. Ano yung nakakasaya sa'yo. Okay? Kasi nga, pag namatay ka naman, wala namang assurance. Sino na nagsabi sa inyo na pag namatay kayo, wala nang buhay na wala nang buhay pagkatapos. Ako, sabi siguro ni Epicurus, ako, naniniwala ako, pagka namatay yung tao, wala na, tapos na. Kaya hanggat buhay pa kayo, go lang ng go, isip nyo na kung ano yung sa inyo. Okay? So, ang paghahanap sa atin ay happiness. Okay? Freedom from fear and worry. Mag-imbak kayo, magpakayaman kayo. Ayun yung mga bagay na hinahanap natin. Alam nyo ba, isa rin, no? Ang daming ang daming segue. Ganito rin ang pag-iisip noong unang panahon. Ito ay hindi lang unique sa sa mga Greeks. Meron tong traces, meron tong pwede natin itong makita sa Old Testament. Saan natin makikita sa Old Testament yan? Sa book ng Ecclesiastes. Sa book kasi ng Ecclesiastes, ito ay pagka-question. Kini-question nung writer kung yung mga sinasabi ba talaga na wisdom ni God o yung mga sinasabi ba sa Bible, totoo ba talaga yan? Totoo ba talagang na pag in-apply mo sa buhay, ikaw ay sasagana? Totoo ba na pagka naging mabuti ka, ikaw ay hahaba ang iyong buhay? Totoo ba yan? Na pinagpapala ba talaga ng Lord? Yumayaman ba talaga ang mga tao? Bakit sabi nga doon, hanggat ikaw ay ikaw yung bata, i-enjoy mo ang buhay mo. Okay? So this one is not unique. Ito yung pag-iisip na kung saan pag inobserve natin ang ating physical na mundo, dito tayo nakakita ng gantong filosofiya na dapat sarili ko lang yung naiisip ko. Dapat yung sarili ko lang yung nakafocus ako. At ito ay, hindi naman natin siguro sila masisi noong unang panahon ng ganyang pag-iisip. Siyempre, noong unang panahon, wala naman katulad nung sa atin ngayon na may tubig. Hindi sagaan ang tubig na pag binuksan mo lang yung faucet, ay may, yung gripo, may tubig na. Hindi ka walang mineral water dati. At wala rin kuryente dati. At sila ay talagang nagtatrabaho para sila ay mabuhay. Hindi tayo naman ngayon, hindi naman tayo lahat ay magsasaka. Hindi naman tayo lahat ay may mga nagpapaano ng mga kalabaw, nagpaparami ng mga manok. Hindi naman tayo lahat ganyan. Pero noong unang panahon ganito. At hindi bukod doon, bukod sa pag-aani, pagpapakain ng mga animals, ay sila rin ay talamak rin ang giyera noong unang panahon at talamak rin ang sakit. Talamak rin ang tinatawag nating mga magnanakaw ng iyong mga ng mga ari-arian mo. Pag ikaw ay magbebenta, pwedeng nakawin yan habang papunta ka. So, noong unang panahon, mas grabe yung kanilang ang kanilang sitwasyon. Kaya yung ganito pag-iisip ay hindi mawawala yan. Sabi nga doon, kung maikli lang ang buhay, alam niyo ba, na ang pagtagal ng buhay ng unang panahon hanggang 30 years old, pag 30 years old ka tumagal, matanda ka na at marami ka nang nalagpasan na sakit. Mga malalang sakit, nakakamatay talaga na sakit kasi wala namang gamutan dati na maayos. Okay, so, yung ganitong pag-iisip, this will eventually be nagiging systematized. Kaya naging Epicureans yung pag-iisip ng mga taga-Atenas noong unang panahon. Dahil sa hirap ng buhay, ganyan naging pag-iisip. Kahit ngayon, kaya ngayon sa panahon natin ngayon, sa hirap ng buhay, mahirap ang pagkita, ganito yung nagiging pag-iisip. Mag-focus na lang tayo doon sa kung ano ba yung nakakabuti sa atin kasi wala naman tayong napapala dyan sa mga bagay na yun. Pinapahirap lang tayo niyan lalo. Yung mga religion, Jesus, magbabayad pa tayo dyan, kailangan pa natin pumunta. Mag-focus na lang tayo sa ating sarili. So, ang nagiging isip, nagiging mindset, let's focus kung ano ba yung nagbibigay sa atin ng joy. No? Although sabi ko kanina, we can think about it concerning doon sa mga makalaman, yung mga lustful, mga pleasurable sa sexual immorality, pero hindi lang yun doon. Although kasama talaga yun, hindi lang yun doon. Ano ba yung nagbibigay sa atin ng joy na hindi na natin nasisik si God? Okay, pwedeng mapasok dyan yung family. Di ba? Narinig ko nga nung nakaraan. May nag-uusap ako narinig nakaraan na yung normal na mga
usapang kalye. Ano? Sabi nga daw, ang Sunday daw ay dinisign daw yan para sa pamilya. Pagkatapos magsimba, diretso na kagad sa dapat daw nag-outing lagi ang pamilya. Although, pagka narinig naman natin yun, wala namang problema doon, di ba? Wala tayong problema sa pamilya na lumalabas, pupunta sa kung saan lugar. Pero, hindi natin naiisip minsan, no? Na yung pagpunta natin sa simbahan ay nagiging routine lang. Ay, punta tayo sa simbahan, doon kasi tayo magsasama-sama. Tapos, katapos nun, ang main part talaga ng ating Sunday is to go have fun with the family. Ito ay isang prinsipyo na sa palabas ay mukhang maayos, mukhang maganda pakinggan, at pero most of the time, hindi na natin na-focusan si Lord dahil sa mga bagay na yan. Okay, kaya nga pagka inisip natin yung ganyang mga bagay, kaya yung panahon rin ng mga taga-Atenas noong una, yung mga filosofiya na ganito, pagka narinig nyo yan at hindi kayo naniniwala kay God, hindi nyo kilala si Jesus, hindi nyo kilala si Lord, maganda talaga pakinggan. Focus lang tayo sa sarili natin. Bakit tayo maghahanap ng virtue, self-control? Kung nakakabuti sa atin, gawin agad natin. Tayo dapat yung nakafocus, isang beses ka lang naman mabubuhay. Pag namatay ka, wala na. So focus lang tayo sa sarili natin. Maganda siya pakinggan, lalo na sa mga hindi pa naniniwala sa Diyos. Kasi nga, wala naman daw certainty na mangyayari sa'yo after kang mamatay. At wala naman talagang tunay na justice. Sabi nga daw, ang justice ay most of the time sa mga unang sibilisasyon katulad ng mga Griego, mga Greek noong unang panahon, ang tinatawag na justice ay to manage lang yung society. Para daw hindi magkaroon ng kaguluhan sa mga syudad, hindi magkaguluhan sa mga bansa, pero sa Diyos hindi ganoon. Yung justice, pag sinabi ni God na justice, ito ay kung nag-a-answer ka sa Kanya. Hindi niya kasi pwedeng palagpasin yon. Pagdating kasi sa nations, sige, palagpasin na natin kasi pagka hindi natin pinalagpas yan, anong mangyayari? Magkakagulo. Maraming tatamaan. Kaya ka 'di ba sa atin sa Pilipinas pag sa korupsyon, hindi ka agad sinisiwalat kung sino ba yung may korupsyon. Isa-isa lang. Doon lang tayo sa mga kaaway natin. Mga kaaway lang natin yung i-reveal natin na korupsyon. Kasi pagka ni-reveal natin lahat, magbibigay tayo ng hustisya sa lahat ng branches ng government, ay ano mangyayari? Magkakagulo. 'Di ba? Kaya konti lang ilalabas natin. Kasi nga, we are preserving yung peace, yung tinatawag na kapayapaan. Kasi pagka hindi natin preserve yan, anong matitira sa government, di ba? Pero pagdating sa Diyos, walang ganun. No? Walang kapayapaan. Dapat lahat ay mag-a-answer dun sa tinatawag na hustisya. Okay, pero noong unang panahon, walang certainty, walang nagsasabi na may hustisya na ibibigay ang Diyos. Ang alam lang nila, ang Diyos ay hustisya, nagbibigay siya ng hustisya, pero hindi nila alam kung paano ba magbibigay ang Lord ng hustisya. May buhay ba pagkatapos mamatay? Magkakaroon pa ba ng final judgment? Wala namang kasing nasabi. Kahit sa Old Testament, wala namang nasabi. Sabi, day of the Lord. Pero most of the time, pag sinabing araw ng Diyos, ito ay isi-save ng Diyos yung mga tao. Usually sa Israel, which is na-interpret siya as ililigtas ng Lord ang Israel laban sa mga kalabang bansa. Hindi yung i-judge niya yung mga tao dahil sa kasalanan nila. Hindi ganon. Hindi pang global. Kaya yung mga pagdating ni Pablo sa lugar na yan, binibreak niya yung ganyang mga kaisipan dahil ang dala-dala niya na ay yung kompleto na. Yung tinatawag nating gospel. Kumbaga. Yung gospel kasi, this one is a design. Ito ay dinisenyo ng Diyos. Siya kasi yung, sabi nga daw, siya daw yung potter. Siya daw yung, yung naglikha or nagpaint. Pag sinabing artist, siya yung nagpaint. Siya yung gumawa ng storya, naging author ng story nitong tinatawag na gospel. At ito ay kompleto na. Yung mga question doon sa prinsipyo or yung nagke-question
na ina-answer ng iba't ibang mga prinsipyo ng mga tao na kung saan meron bang saysay ang pamumuhay sa mundong ito kundi mag-seek lang ng pleasure, mag-seek lang ng sarap sa katawan, o mamuhay ng may discipline. Ito ba talaga yung papupuntahan natin? Pag namatay na tayo, wala na. Tapos na. Nagawa mo na yung ginagawa mo. Naging masaya ka. Sabi nga daw, at least namatay akong masaya. Yun yung mga points nila na gustong i-break ng Word of God sa pamamagitan ni Pablo pagdating niya dito sa Atenas or sa Athens. Okay? Ang dala-dala niya kasi ay yung tinatawag na resurrection. Ang sabi nga daw ni Pablo dito, pinakilala niya si Jesus Christ sa pamamagitan ng di ba pinaulit-ulit ang sinabi sa Speak Life at sa services, yung paggamit doon sa tinatawag na altar ng unknown God. Pero let's focus doon sa message. Ano bang dala-dala ni Pablo na message sa mga taong nandoon? Okay? At sa mga tao rin ngayon. Ang kanyang message is about the answer doon sa tinatawag na question sa buhay. The answer to the meaning of life. Yung pagsisik. Alam niyo ba, ang pinaka-meaning talaga ng philosophy ay searching the meaning of life. The answer is, what is the meaning of life? Ano bang answer? Kaya nga sinabi, may iba't ibang mga way or iba't ibang mga klase ng thought sa tinatawag na philosophy. Okay? At isa sa mga maraming example dito yung tinatawag na Epicureans and Stoics. Marami pang iba. Pero pagdating kay God o pagdating doon sa word na dala-dala ni Pablo, ang kanyang way of life ay clear. To follow God, to believe in Jesus Christ, to obey Him, and afterwards, you will go to heaven. You will be resurrected from the dead and you will go to heaven. Yun ang reason, yun ang purpose ng buhay ng tao. Sabi nga daw niya, ang Lord ay hinayaan niya ang mga bansa na magpaligoy-ligoy at pumunta sa kung saan-saan mga lugar, magsamba ng iba't ibang Diyos-Diyosan. Pero sa panahon niya doon sa 2,000 years ago pagdating ni Pablo, tapos na yun. Lumalapit na ang Diyos sa bawat isa at pinipilit niya ang mga tao na magsisi sa kanilang mga kasalanan at lumapit sa Kanya. Dito niya binibreak ni Pablo sa pamagitan ng salita ng Lord yung mga pag-iisip ng mga tao doon sa Atenas. Sabi niya, ang Diyos ay nagbibigay sa inyo. Ito na yung purpose. Ito na yung sagot doon sa mga question nyo. Ang dami nyo kasing tanong eh. Okay? Ito na yung sagot doon sa matagal nyo nang hinahanap. Ito yung meaning ng buhay. To follow God and to obey His commandments and to have faith in Jesus Christ so that you may live according to His purpose. Kaya ay mabubuhay na naaayon sa doon sa kagustuhan or sa ninanais ng ating Diyos. At maraming mga tao anong reaksyon ng mga tao? Pinagtawanan siya. Sabi nila, wala namang buhay. Sino nagsabing may buhay pagkatapos mamatay? Sige nga, sabi nga ng mga Epicureans, di ba? Sige nga, may nabuhay na ba pagkatapos namatay? Wala. Wala pa siya nakikitang ganun. Pero ang dala-dala ni Pablo, meron na siyang isa at pinaka-greatest na testimony. May nabuhay na. Sino? Si Jesus Christ. Therefore, He is a sign. He is the very symbol na meron talagang buhay pagkatapos ng kamatayan. Therefore, yung sinasabi ni Pablo ay totoo at yung sinasabi niya ay huhusgahan. Meron pa ring justice pagkatapos at lahat ng mga pinagagawa niyo sa buhay niyo ay i-judge ng Lord. Kaya parte yun ng message niya pero hindi natatapos doon. Parte din ng message niya ay maniwala kayo kay Jesus, maniwala kayo kay God, at kayo ay hindi huhusgahan para mapunta sa pagkawasak. Okay? So, hindi lang basta sinasabi niya na, ay, may mabubuhay pala. Mayroon palang resurrection afterwards. Kasama rin dito yung tinatawag na judgment. At kasama ng judgment, yung tinatawag na
buhay na walang hanggan or eternal life or eternal bliss, buhay na walang katapusang kasiyahan. Okay, sa piling ng ating Diyos. Kaya nga, nung siya ay nagdumating doon, maraming tao ang nagmock sa kanya at pinagtawanan siya. Kasi nga, wala naman siyang basis sa mga pinagsasabi niya. At mahirap, pero ang pinakamalaki talagang balakid sa kanila, kaya hindi sila kaagad naniwala or kanilang pinagtawanan ang message ni Lord, ay dahil hindi nila kayang i-give up yung pagsusearch nila ng pleasure. Okay? Yung pagiging selfish nila, yung pagiging focus nila sa kanilang sarili. Kaya nga maraming mga tao ang hindi lumalapit sa Diyos, hindi nakakalapit, ayaw lumapit sa Diyos, hindi. Tayo ay makakalapit sa Diyos at walang humaharang sa atin na lumapit sa Diyos. Ang humaharang sa atin ay yung ating sarili. Ang pumipigil sa atin, ating sarili. Walang physical na balakid. Tayo nga ay napaka-free, lalo na sa Pilipinas. One of the only two, primarily Christian countries sa bansa, ay sa buong mundo. Sa Asia, ayan, one of the two, majority na Christian. So, wala sa ating balakid. Walang humaharang. Pero, ang humaharang talaga sa mga tao kaya hindi nila sinesearch si God ay yung pagsusearch nila sa kanilang sariling pleasure. Ayan. Kaya dito napupunta, yung applicable ba ito sa atin hanggang ngayon? Applicable ba yung mga pinagsasabi ni Pablo? Applicable ba yung gospel na ito na na-reveal sa atin noong unang panahon hanggang ngayon? Applicable pa rin ba yung mga pinagsasabi niya dyan? The answer is sadly para sa mga ayaw maniwala kay God, ay yes. Applicable pa rin siya. Kasi nga, ang pag-iisip pa rin ng tao, nung siya ay pinanganak, hanggang siya ay tumanda, hanggat di siya nakikilala kay Lord, siya ay selfish. Nakafocus lagi sa sarili. Kahit gumawa pa sila ng gano'ng karaming mabuti, nakafocus pa rin sa sarili. Okay? Kahit sila ay maging focus sa kung saan sa mga bagay, sarili pa rin ang kanilang tinitignan. Lahat ng sistema ng tao nang hindi kasama si God ay nakafocus lagi sa sarili. Kahit may mga Diyos-Diyosan ng mga tao ng sinuunang panahon puro mga mga katangian ng tao ang pinapakita, 'di ba? Sila pa rin ay naka-human centric. Kaya nga sabi nga nung dumating yung mga words ni God, kahit nung Old Testament hanggang New Testament, ito ay almost all the time, napakahirap sundin, napakahirap gawin, at hindi kaaya-aya sa tao. Kasi hindi siya human-centric, siya ay God-centric. Nakasentro sa Diyos ang kanyang mga kautusan. Kaya nga, ano nangyayari? Mahirap sundin talaga ng tao. Kaya nga sabi nga daw sa Old Testament, hindi naman hindi, kahit naman gawin namin yung ginagawa, hindi naman ang lahat ng righteous ay pinagpapala, hindi naman lahat ng gumagawa ng mabuti ay nagiging masagana. Lahat ng tao ay mamamatay, lahat ng tao ay mapupunta lamang sa kawalan. Yun yung sinasabi nung Old Testament kasi hindi pa kumpleto yung kanyang message at hindi pa talaga alam ng tao kung saan talaga sila pupunta pagkatapos ng kamatayan. Pero dahil nga kay Jesus Christ, thanks be to God, dahil sa kanyang kabutihan, sa kanyang biyaya, ay alam na natin yung pupuntahan natin. Kaya nga sabi doon, di ba? After ni Pablong mag-state ng kanyang ng mga word of God na kanyang natutunan sa pamamagitan ni God, okay, at ng kanyang pag-aaral kasama ng mga apostoles, ay hindi naman lahat ay nag-mock sa kanya. Merong mga tao, pero sila rin naman, may mga tao rin doon na nakinig, pero sila ay naging curious at nagtanong kay Pablo. At meron rin naman talagang naniwala kay God doon sa lugar na yun. So, hindi lahat ng tao ay tumatanggap, pero meron pa rin mga taong kayang or they can have an open heart to give up yung kanilang pagiging human-centered or man-centered
na pag-iisip, selfishness. Although hindi naman natin masabi, no, na yung mga nakinig ka agad kay Pablo ay naging selfless agad at nawala ka agad yung selfishness. Pero nagnamumo or nag-i-start yan sa pagkakaroon ng open heart, ng open ears, at pakikinig talaga sa sa loobin ba ang tawag yan? Sa salita ng Diyos, no, sa mga sinasabi ng Diyos. Pag ikaw ay nakinig, doon mo malalaman. At kung ikaw yun mo malaman, doon nagkakaroon ng tinatawag nating pananampalataya. So, ito ay, hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon ay napakagandang story. Kasi, makikita natin, no, na kahit dun sa mga sinaunang tao, sa mga taong hindi pa nakakadiskubre ng tinatawag natin mga cellphone, mga laptop, mga computers, mga kuryente, plumbing, water supply, mineral water, may refrigerator, may TV, kahit wala pa silang ganyan, may ganito na talagang pag-iisip sa tao. Kaya nga sabi ng Lord, di ba? Simula lahat ay nagkasala, wala ni isa ang walang ni isa ang naghahanap sa Diyos. Kasi nga lahat ng tao ay pare-parehas ang kanilang nature. Mula noon, simula nung simula nung pagtapon kala Adam and Eve palabas ng Garden ng Eden hanggang ngayon, ang nature ng tao ay pare-parehas. Predictable pa rin yan. At yung sagot dyan ay yung medicine sa sakit ng tao ay hindi pa rin nagbabago. Si Jesus pa rin ang talagang sagot. Yun pa rin ang story. Kahit 2,000 taon na nakakaraan, yun pa rin ang kasagutan sa problemang ito na nasa mga tao. So, magandang gabi po muli sa bawat isa. Doon po muna magtatapos ang ating Speak Life ngayong gabing ito. Salamat po sa bawat isa sa nakinig at salamat rin sa Panginoon sa patuloy niyang pagre-reveal ng ganitong mga bagay sa atin. No? Sabi nga, lahat ng bagay ay na-reveal sa Kanya, pero nandito tayo upang alalahanin, maalala at mapagbulay-bulaya ng mga bagay na yan. Upang gabayan tayo sa araw-araw nating pamumuhay at sa araw-araw nating tahak sa ating buhay na ito. So salamat po sa bawat isa sa pakikinig. Tayo po ay mag-closing prayer. Panginoon, salamat po muli sa gabing ito. At salamat po, Lord Jesus, na kayo pa rin ang aming Panginoon at tagapagligtas at patuloy niyo po kaming nilalapit sa inyo po, Lord Jesus. Alam namin po, Lord, na maraming kaming kakulangan, maraming kaming mga kapabayaan po, Lord Jesus, at marami kaming mga inuunang bagay. Ngunit alam po namin pa rin po, Lord, na pag lumapit kami sa inyo ay hindi ka malayo. At ikaw po, Lord, ay patuloy na magbibigay sa amin ng hope po, Lord, at ng pagpapalago ng aming pananampalataya po, Lord Jesus. Patuloy niyo po kaming ilapit sa inyong banal na harapan. Discipline us po, Lord, at patuloy niyo po kaming gabayan po, Lord, lalo na sa aming mga araw-araw na gawain, sa aming pagpunta sa aming mga trabaho, sa aming mga schools po, Lord Jesus. At Panginoon, nawa ay makita na kami ay nananampalataya sa inyo po, Lord. Baguhin niyo ang aming mga pakasalamuha sa mga tao po, Lord, na aming araw-araw na nakakasalamuha po, Lord Jesus, sa aming pamilya. At Panginoon, nawa po, Lord, ay sa malapit na panahon ay malapit rin po namin ang mga taong ito patungo sa inyo po, Lord Jesus. Sapagkat ito ang inyong ninanais po, Lord, at ito ang inyong utos sa amin bilang inyong bilang mga taong naniniwala sa inyo po, Lord Jesus. Salamat po, Lord, sa lahat-lahat ng mga bagay na ito. At salamat rin po, Lord, sa buhay at sa kalakasan na aming tinatamasa at sa kagalingan po, Lord Jesus, na aming tinatamasa sa araw-araw, Panginoon. At Panginoon, nawa po, Lord, ay ingatan niyo po ang mga nagbabiyahe.
na galing sa FOM ng Tipolo papunta po Lord sa gawain sa Bicol po Lord Jesus. Sa lahat ng mga bagay na ito, ay nilalapit namin sa inyong banal na harapan sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayan, ah, magandang gabi muli sa bawat isa. Tayo po ay shout out. Ano? Ayan. So, shout out po kala Jehesh, kala Rebecca Del Rosario, ayan. Kala Alan Flores, Betchay, Gumba Flores, kay Jess Lahoy, kay Ate Hazel, ayan, kay Sister Mirna, ayan, kay Sister Maria Izumi, kala Heidi Partulan, ayan, at kanino pa? Ayan, si Rebecca Lego, ayan. At sa mga papunta pa sa Bicol kayon, ano? Ayan, kala Sister Janet, ayan. Ayan sa lahat ba ito? Ma'am? Ayan, Ma'am Lan de Leon. Ayan. Kay Sister Virgiline. Ayan, kay Sister Ana. Ayan, kay Sister Leia. Salamat po sa pakikinig. At kay Kim Jing. Ayan. Kay Michael Adrian Perez. Ayan, magandang gabi po. Kay at sa mga makikinig pa po sa ating napakagandang gawain ito ng Speak Life sa bawat gabi, nawa po ay tayo ay patuloy na mag-join in, mag-share sa ating mga kasama, patuloy kahit na po tapos na ating live, pwede pa rin natin siyang i-share, ayan, sa ating mga mahal sa buhay. Para naman po sila rin ay makarinig ng mga salitang nagbibigay ng buhay sa ating lahat. So, salamat po sa bawat isa muli at magandang gabi sa bawat isa.